Hello mga kakons, kamusta nga pala ang lahat dyan sa mga kabayan natin, especially sa mga nandito sa Hong Kong. And kung bago ka pa lang sa aking channel, please do consider subscribing and comment down below mga te para makilala ko kayo. So sa mga nag-comment nga pala at nagtanong sa aking mga previous vlogs before about doon sa pagpapakasal, kung pwede ba daw na walang nino at ninang pag nagpakasal at parents na lang ang gawing witness. Yes, pwede po yun mga te. Ako hindi ako expert sa mga ganito, but of course dahil nakaranas na ako ng magpakasal, talagang ako in my own opinion ha, hindi kailangan ng maraming ninyo at nina. Hindi naman yun necessary. Kung kayong dalawa nandyan at may witness lang kayo, kung nasa tamang edad naman na kayo, why not? As long as kayo mismo na andyan sa araw ng kasal ninyo, walang problema. Hindi kailangan ng maraming ninong at ninang, hindi kailangan ng kung sino-sino, kayong dalawa mismo ang dapat nandyan sa araw ng kasal ninyo. Kaya sa mga nagbabalak magpakasal at mag-settle down dyan, guys, asikasuhin nyo na ngayon pa lang yung mga requirements ninyo. And of course, kailangan nyo din maghanda ng kahit papano panggastos dun sa mga requirements nyo, especially kung talagang from the start kayo, wala pa kayong mga IDs, mga birth certificate, asikasuhin nyo na mga mi. Kasi it takes time din kapag wala kayo sa mga requirements na yan. Yan. So, about sa ninong at ninang, hindi nyo dapat yan pinoproblema. About sa witness, pwedeng yung parents nyo or even friends ninyo na pwedeng mag-witness na kayo ay nagpakasal. So, especially kung sa civil wedding lang naman kayo, okay? Like ako, civil wedding lang ako nagpakasal. So, gustuhin ko man magdami ng ninong at ninang, hindi rin man pwede. Dahil maximum of 3 partners lang naman ang kailangan ng ninong at ninang doon sa civil wedding ko. So, nagpakasal ako sa judge, and which is, mas gusto ko talaga siya, nagustuhan ko talaga dahil on the spot, makukuha mo yung marriage certificate, okay? Talagang bit-bit na namin siya nung pag-uwi namin sa bahay. So, which is, mas maganda yung ganun, guys. Actually, hindi ko naman sinasabi na maganda, hindi maganda yung sa magpakasal sa church or somewhere, kung ano man yung way ng pagpapakasal ninyo. But, ako talaga, happy ako sa result. Happy ako na naging decision ko na doon talaga ako sa civil wedding. So, at saka sa judge kami nagpakasal. Talagang, alam niyo, na-feel ko rin talaga na nagpakasal kami ng asawa ko. Char. Meron bang nagpakasal na hindi feel? So, anyhow, guys, kung gusto niyo magpakasal, balak niyo magpakasal ngayon pa lang, asikasuhin niyo na yung mga papers ninyo. Huwag na kayong mag-atubili kung talagang decided na kayo sa mga gusto niyong gawin at talagang nagkakaintindihan kayo ng partner ninyo. Especially kung kayo ay may marami ng mga anak tapos hindi pa kayo kasal, agoy nako Diyos ko. Asikasuhin niyo na yan dahil para din naman yan sa mga anak ninyo para malegalize na, maging legal na ang lahat, guys. Ako naman, 14 years na kami nagsasama ng asawa ko. That time, bago kami nagpakasal. So, malalaki ng mga anak namin. May 3 kaming anak. May 16 na ako ngayon. May 16, 15, and mag 9 years old. So, wala naman talaga kaming problema ng asawa ko. Sadyang inuna lang namin yung mga dapat naming unahin. Kaya, hindi kami agad nakapagpakasal. And syempre, siguro, okay na rin, perfect na rin na umabot kami ng ganung katagal para talagang nasubok namin yung isa't isa namin, kung hanggang saan kami, kahit na LDR kami, especially ngayon na nasa ibang bansa ako, talagang masusubok mo dyan kung hanggang saan nyo kayang tiisin ang alam niyo yung homesick sa isa't isa, yung alam niyo naman natin pag LDR, no, mahirap. Pero yun nga, guys, kapag talagang gusto natin magpakasal at seryoso tayo sa tao, talagang gusto natin magkaroon ng legal na pagsasama. So, asikasuhin nyo na talaga ang pagpapakasal, mga mi. Hindi biro ang pagpapakasal, ha. Huwag nyo talagang isisihin ang pagpapakasal. Dahil hindi biro talaga. Kung gusto nyo gumastos, mag-ano kayo ng mga event pa dyan, yung sa location, kung saan nyo gaganapin yung pagkainan, yung ganyan. So, kung gusto nyo lang naman na simple, kahit punta lang kayo sa mga restaurant, dalhin nyo na lang yung ang mga sarili nyo doon, kumain kayo, mag-celebrate kayo. Ang importante, kayo mismong dalawa, kakaintindihan kayong dalawa, mapakasal at maayos na yung pagsasama ninyo. Yun lang, mga mi. Yun ang pinaka-importante doon. Hindi na kailangan gawing komplikado ang lahat, no? Kasi at the end of the day, yung gastos talagang mawawala lang yan. Pero kung may panggastos naman kayo, why not, diba? So, ako naman, pinili ko na gumastos kahit paano dahil, syempre, pinag-ipunan ko rin naman yun nung nasa Saudi ako. Pero kung kasal lang naman talaga na gusto nyo na malegalize kayo, then go for it kahit nga may less than 5,000 na kayo. Go! Iasikaso nyo na yan sa mga papeles ninyo. Ayan, mga miss. So, yun lang. Walang problema kung wala kayong ninong at ninang as long as may witness kayo. Yun lang, mga mi.